So, hello guys, what's up? It's me again, si Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, bago po natin simulan itong ating magandang talakayan, abay binabati ko po ang ating mga magaganda't gwapong viewers, silent man yan or hindi, ng maligayang pagpasok ng bagong taon. Naway, maging maganda ang takbo ng ating 2025. So, alright. So, bago po magtapos ang taon, mga minamahal, December 31, anong oras na ngayon? Alas 3. Gusto ko po sanang tanungin, kasi ako, as a concerned citizen, nababahala ako sa kalusugan ng ating vice presidente. Lalo pat, tingnan nyo yung picture na to. Nakikita ninyo yung picture ng ating vice presidente. 'Di ba? Ang tagal na po ng sugat sa kamay ng ating vice presidente. Simula pa po yan noong October if I'm not mistaken, October or September. Yung sugat niya na yan. And then, pati din yung nandito sa leeg. Hindi ko talaga magets, mga minamahal, na bakit up to this moment, hindi natin nalaman kung sino yung gumawa sa kanya. Kung sino yung may pananagutan sa sugat niya sa leeg at sa sugat niya sa kamay. Ako as a concerned citizen, nababahala ako sa kalusugan ng ating vice presidente. Hindi natin alam kung diabetic ba itong si Vice President Sara Duterte, may iniindang sakit, sinasaktan ng asawa o sinasaktan ng kalaguyo, di umano. Hindi po natin alam. Bakit nagiging concerned si Mima Alicia? Imagine nyo na lang meron tayong vice-presidente na sinasabi niya na siya daw po ay ipinapagurgur ng administrasyon. Tinatrabaho daw po ni House Speaker Martin Romualdez. At kapag siya daw po ay naganon, meron daw siyang hinard na killers na papatay kay F. Elisa, kay PBBM, at kay House Speaker Martin Romualdez. Ngayon, napagtanto ko, kasi yung sugat sa kamay ng ating vice-presidente ay parang tila baga hindi na gumagaling . Pansinin nyo, hindi na nawawala yung nandito. Kaya nakikita nyo nga sa picture na yan . Hindi na po nawawala yung kanyang sugat. Tas parang feeling ko palaki ng palaki. 'Di ba? So ako, nagiging concerned ako kasi okay lang sana kung 1 week niya lang tong iniinda. 1 week, 2 weeks, isang buwan pwede pa. Pero yung iniinda niya na parang ang tagal na months na to . 'Di ba? Hindi lang isang buwan, hindi lang dalawa, nabuta na ng 3. So, as a concerned citizen, ano na yung nangyayari sa ating vice presidente? 'Di ba? Isisisi na naman ba to sa ating pangulo? Kasi ang mangyayari nito, mga minamal, what if si Vice President Sara Duterte ay natigok ng dahil sa sakit? Meron siyang hinard na killers. 'Di ba? Meron siyang hinard na tao na huwag titigil hangga't hindi natitegi. Si F. Elisa, si PBBM, at si House Speaker. What if kung si Sara Duterte ay nategi dahil sa sakit? So, kung namatay si VP nang dahil sa sakit, wag naman sana. Yung sisi pa din ba sa administrasyon? Hindi, I'm just asking lang kasi hindi naman masama na mag-isip tayo ng mga upcoming scenarios. 'Di ba? Kaya dapat mas magandang malaman natin ano na nga ba ang sitwasyon, ano na nga ba ang nangyayari sa kalusugan ng ating vice presidente. Kung may sakit, magpagamot. 'Di ba? Ang dami niyong pera, may malasakit pa nga si Bongo . Ang lalaki ng confidential funds ninyo. Bakit ang sakit? Ang tagal ang tagal gumaling, ang tagal ng healing process. Nagtataka lang ako. Iniingatan ba ng vice presidente ang kanyang sarili? Iniingatan mo ba, Vice President Sara Duterte, ang iyong sarili? Pinapahalagahan mo ba ang iyong sarili? Or it is part of their script? It is part of their plan na ipamuka na kaawa-awa, dinudumo, ginugurgur, kung ano pa man ang ating vice-presidente. Ano ba yung ibig sabihin? Ano ba yung meaning? Ano ba yung gustong ipahiwatig ng ating vice president? Kasi kung pag-uusapan natin, mga minamahal, yung kanyang pag-iisip may defects.
Di ba? Sa kaisipan, may problema ang ating vice presidente. Nakikita naman natin yan. Pero yung makikitaan natin na may problema na nga sa isip, pati ba naman sa katawan? Parang abnormal na po ito, mga minamahal. At saka, maidagdag ko lang, ano yung silbi ng 400 plus, nabawasan pala, 300 plus na lang, ano yung silbi ng 300 plus na bodyguards, security guards ng ating vice presidente na sinuswelduhan ng mamamayang Pilipino, ng taong bayan, ng mga taxpayer na katulad natin? Ano yung silbi ng napakadaming security guard, bodyguard ni Vice President ni wala man lang nag-report kung ano yung nangyayari sa kalusugan ng ating VP? Wala man lang nagre-report na ganito na yung nangyayari sa kanya, may problema siya, sinaktan siya. Walang nagre-report. So how do we know na yung ating Vice President ay okay? Paano natin malalaman na hindi sinasamantala ang ating Vice Presidente? Diba? Kung may gumawa man yan sa'yo, kung may nanakit man kay Vice President, dapat managot. Hindi pwede na sinasaktan ang Vice President kahit talagang kasapak-sapak na. Kasi karespeto pa din yung posisyon na hinahawakan ng ating VP. Diba? Nagigets nyo ko? Kung siya man yung gumawa sa kanyang sarili, sinugatan niya man na kurot niya or something else, dapat sinasabi niya para nang hindi nag-aalala yung mga concerned netizen na katulad natin. Kasi pwedeng pumasok na, ay, si VP nababaliw. Ginigilitan niya yung sarili niya, ginuguruguro niya yung sarili niya. Pwede nating isipin yun, lalo pat sabi ng mga doktor, may narcissistic personality disorder tong si VP Sara. Gusto laging ahead siya, gusto laging malakas, diba? Gusto laging pinapansin, siya lang yung lamang. So, nagigets niyo ko, mga minamahal? Matatapos na ang 2024, papasok ang 2025, up to this moment, hindi pa din natin alam kung bakit hindi pa gumagaling yung sugat niya, sinong gumawa ng sugat niya, ano yung nangyari sa sugat niya. Yung sa leeg, ang tagal na niyan. Nasundan pa ng nasa kamay. Ano yung nangyayari sa ating VP ngayon? Kasi kung tattoo yan, ang tagal naman ng healing. Ako nga, nagpatato nga ako. Nakikita niyo yan, no? Oh. Pakita ko sa inyo. Diba? 3 days lang yan, mga minamahal. Heal na po yan. O, ito, may tattoo din ako. Although hindi bagay, sabi nila, kasi babae daw po ako, tapos meron tattoo. Pero ayoko naman pong, alam niyo mga minamahal, wag po tayo masyadong yung nagdi-discriminate ng tao. Di porket meron kayong nakitang tattoo, meron kayong nakitang lahat po ng tattoo ko may meaning sa aking katawan. Hindi po ako nagpapatato ng walang meaning. Ito din po. Kung nakikita nyo yan, mga minamahal, na pangit sa katawan ng isang babae, pasensya na. Pero may meaning po sa akin yan. It is an art. Although sa ating vice presidente, wala namang problema. Okay lang naman na may tattoo siya. Kasi ako may tattoo din ako. Pero public official eh. Di ba mga minamahal? Wala namang problema kung meron tattoo si VP Sara. Pero yung sobrang dami nakikita, tapos public official siya, well, parang medyo pangit talaga tingnan ng konti. 'Di ba? Lalo na't public official ka. Pero hindi ko dinidiscriminate, hindi ko sinasabing bawal. According lang yan sa aking views, perception, and opinion. 'Di ba? So kung tattoo man yan yung nandito sa kamay niya, ba't ang tagal ng healing? Ba't hindi gumagaling? Bakit wala man lang pag-usad? Ako nagtataka lang talaga ako, kaya nga nagtatanong ako sa inyo, mga minamahal. Ano sa palagay nyo ang nangyayari sa ating Vice President? Ano yung nangyayari? May sakit ba? Sinasapak ba? Sinasaktan? Kasi imposible naman na saktan si BP Sara ng asawa niya eh. Dahil unang-una, itong si Sara Duterte, violente din. So, sino pwede ang gumawa sa kanya niyan? Sinong pwedeng gumawa sa sugat ni Vice President sa kanyang kamay at sa kanyang leeg? Sinong pwedeng gumawa niyan? Parang napapansin ko, parang siya lang din yung gumagawa, mga minamahal. Tapos gusto niya palabasin na parang siya ay kawawa. Mina-manipulate niya na yung mga tao na kaawa-awa. Siya parang ganun yung nakikita ko eh. I don't know kung ano yung plano niya sa kanyang sarili mismo. Kung kaya't ang dami niyang mga sugat-sugat, gusto niyang i-emphasize. Ano ba yung gusto niyang ipakita sa ating mga Pilipino?
Diyan lang po talaga ako nagtataka. 2025, magto 2025 na bukas, hindi pa po natin alam kung ano po yung nangyari sa kanyang mga sugat sa kamay at sa leeg. As a concerned netizen, gusto ko pong malaman, VP, ano po yung nangyayari sa inyo? Kung meron man po kayong sakit, sana magpagaling kayo. Kung sinusugatan nyo man yung sarili ninyo, bakit po? Ano po yung dahilan? Ano po yung reason ninyo? I'm just asking. Alright, so yun lang po mga minamahal. It's me again, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat mga minamahal. And advance Happy New Year!